napapansin ko these days, grabe na yung influence ng internet ngayon, lalo na sa mga bagay-bagay. And when I say grabe na, hindi ako nag-exaggerate, pero yun yung napapansin ko. 'Di ba, pansin ko rin 'yan, tulad na lang ng mga ng mga impluwensya sa mga internet. Kasi meron nga sa pag-aaral na kailangan may Gmeet, Zoom, kailangan umattend ng online class. Totoo yan. Maraming mga estudyanteng nahihirapan. Kasi yung mga teacher ngayon, mostly parang mas nagbibigay na lang sila sa G-class. Or compare dati, yung mga PT, mga quizzes. Dati harap-harapan yan after classes eh. But now, kailangan pa nilang ibigay sa G-class. So, paano yung mga estudyanteng walang internet sa bahay or walang kakayahan mag-load? Diba? Paano sila Yan nga. Some students kasi, meron namang masisipag, may mga matatalino pa nga, pero parang pansin nyo na pag-iiwanan sila kasi yung iba, walang kakayahan, kasi walang gadget, walang internet, so mukhang na pag-iiwanan sila. Ganun. Oo, sayang yung mga potential nila. Aminin niyo, grabe rin yung influence ng internet sa love life niya. Pansin ko nga rin yan eh. Parang nagkakaroon na ng mga unrealistic standard. Yung mga tao sa pag-ibig ngayon. Sa internet. Na parang bang nasa K-drama sila. Baka piling nila nasa Wattpad sila. Wala naman masama sa pagkakaroon ng standards or sa like and dislikes mo sa isang relationship. Pero sana ayon yun sa sitwasyon tsaka sa edad. Oo, tama. Tulad na lang namin mga lalaki na ano ba yun, yung wife? Wife material. Oo, kasi, pasan nyo muna yung mga senior high school nyo bago kayo magganyan-ganyan. Ay, oo, gets kita. Sa mga kabataang babae naman na tulad namin, gusto nila makapag-provide na raw agad ng ilang taon pa lang tayo, 70. Tapos gusto mo mag-provide na sa'yo. Ano yan, magulang mo? Ulitin namin. It's okay naman na mag-set tayo ng standards or expectations basta naaayon siya sa edad or sa sitwasyon. Baka mamaya gusto nyo, hatid sundo, tapos LDR naman pala kayo ng boyfriend or girlfriend mo, diba? So, parang ang hirap naman. Parang ang nagsasandok ng sabaw gamit ng tinidor niyan. Tapos eto naman, when it turns sa family, minsan may mga post sa internet na nakaka-influence sa mindset ng both parents at sa mga anak. Yeah, I agree. May mga ina-expect kasi sila na gawin para sa isa't isa. Tapos for example, yung co-parenting, yung parenting skills ng isang family, kasi madalas sa pamilya, parang palagi parang palagi na lang nilang nire-relate sa sarili nila, ganito. Yan ang problema kasi sa pag-relate. Ang hirap kasi makita kung saan matatapos yung inspiration mo, ganun. At nagsisimula yung pressure. Gusto mo lang maging better parent o anak. Pero hindi mo namamalayan na tinutulak mo na pala yung pamilya mo sa standard na hindi nyo naman talaga kailangan o worse na applicable sa inyo. Minsan parang competition to. Yeah, and that pressure can really affect the future too. Kung buong family nagfo-focus sa pag-achieve ng ideal family structure na gusto nila, nakikita nila sa internet, ganun yung susundin nila yung ganito, yung ganun yung mga expectations. Baka ma-miss natin yung chance na mag-focus sa authentic needs at dreams ng bawat member ng pamilya. It can set unrealistic goals, hindi lang sa pamilya, pati na rin sa career path ng mga anak nila. Speaking of the future, may isa pang side sa internet na nakaka-apekto. Yung sobrang daming information about sa future natin. Tapos, yung sobrang daming information about sa future trends, future of work, at sa mga bagong technology, minsan nakaka-overwhelm, lalo na sa mga parents na nagpaplano ng education para sa anak nila. Parang feeling nila, kung hindi maaga mag-enroll sa coding bootcamps, maiwan agad yung anak nila sa future. Oo. Yung fear of missing out, yung FOMO sa future,
Ang daming prediction na lumalabas tungkol sa AI, automation, at mga trabahong mawawala. Kaya nagiging anxiety-driven sa mga pagpaplano nila. Imbes na pag-usapan ng focus ay sa high-paying, future-proof job na nakikita nila promoted online. Naiiba tuloy ang mismo purpose ng mga pag-aaral nila. Tapos may epekto rin niya sa financial planning sa pamilya dahil sa pressure na mag-invest sa future-proof na may bagay latest gadgets na such pa maubos yung pondo nila na sana para mas stable yung retirement or emergency fund. Kaya, nag-agree ako sa'yo, totoo yun. Kasi, kailangan mga katopi, balansin natin yung pagiging aware natin para sa future, kung ano yung nag-iintay sa atin doon. Deadline nyo yun. Kailangan we have to focus on what is here, kung ano yung nangyayari sa present. Ganon. Oo nga, nagutom ako dun ah. Kain muna tayo. Tara, kain na tayo. tayo. Tara. Hindi, Fran. Kuhaan ko. Oh, nabusog ba kayo doon? Oo nga, nabusog nga kami. Ano mga kinain niyo? Kok. Ang sarap siguro niya. Tapos ngayon naman, bumalik na ulit tayo sa pag-uusap natin. Pag-usapan naman natin ngayon yung about sa online games. So, ano yung mga insights niyo about it? Online games? Maraming mga kabataan ngayon yung medyo nahihirapan sa pag-aaral nila. Dahil sa online games, lalo na yung mga elementary. Kasi, medyo na-addict sila. Mas napapansin ko lang, mas na-addict sila sa Roblox, ML. Kasi yung iba pang mobile games, kakalaro. Imbis na mag-gawa sila ng assignment, gawin nila yung mga gagawin nila. Mas inuuna nila yung paglalaro ng ML or any online games. Tingin nyo? Mga katulad ng mga Roblox. Napapanood yun sa mga KMJS. Yung mga nagwawala na kapag di pinapayagan maglaro, ganun. Oo, parang nag-end up sa addiction. Kagaya lang yan, iniinom nyo ngayon yung Coke, yung water na replace siya ng Coke. So, parang addiction, ganun. Na-addict tayo sa Coke. Na-addict din sila sa online games. Tapos na-apektuhan yung academics, kagaya ng sinabi ni Kim. Ikaw naman, ano insight? Insights ko naman, yung about sa online games. Kapag nasa school, hindi yung isip nila, parang nakakain pa rin ng online games sa sobrang addict na nila. Tapos, ayun, parang wala na, nakapokus na lang sila doon. Sa akin ang addiction sa mga different things, hindi lang sa, in general to, hindi lang sa online games, hindi lang sa kung ano man yung, kung saan man kayo na-addict or whatsoever. Kapag nasusobrahan siya, naapektuhan yung personal life natin. So, mga katopi, ang advice ko regarding sa addiction, hindi lang sa online or whatsoever, ang dami yan, in general. Ang addiction po ay dapat nating iwasan. Hindi siya ganun kadali, pero from time to time, dapat kaya natin na i-handle ba kung paano siya, yung mamamanage, kung paano natin maiiwasan na mag-lead into addiction. Kagaya ng sa online games. Kayo, anong advice sa mga katopong natin? Advice ko lang sa ganyan. Subukan nilang dahan-dahanin. Halimbawa, sa isang araw, nakakapag 10 games sila. Bawasan nila, gawin na lang nilang 8. Tapos, sa next week, bawasan pa ulit nila hanggang matigilan na nila. Pwede naman maglaro, wala naman masama maglaro. Or hindi lang sa laro, diba? Tulad ka na sabi ni Miss Shin, may mga bagay rin tulad ng pagkain. Kung a-addict tayo, diba? Kaya minsan may mga na-obese dahil sa kakain. Bagay, may idea ka para mabawasan na yung pagiging game addict nila? Oo, tama naman yung sinabi mo na unti-unti. Kasi kapag tinigil mo agad yun, parang isipin mo pa rin na ulit-ulitin. Mas okay na ulit, bawas-bawasan nila ganun. Kasi kapag tinuloy-tuloy nila yun, mas sila sa mga paglalaro, hindi nila kasi yung mga pag-aaral nila, gano'n. Kumbaga parang sa, yung pinag-usapan natin kanina, yung pagsiset ng standards, ganun din sa pagsiset ng, ano yung sinabi mo kanina? Pakiulit. Ng goal. Yan, ng goals. Pagsiset ng goals, kung paano natin ma-manage ng maayos yung online addiction. Tapos, paano natin siya, ano yung word? Dahan-dahan Ano pa? Hindi ba? Hindi dahan-dahan. Sa akin naman, kailangan lang nilang mabalance yung paglalaro tsaka pag-aaral nila. Pero dapat talaga mas angat yung pag-aaral nila kasi
Mas mahalaga. Yes, tulad na lang sabi mo, kailangan mas paangatin yung pag-aaral. Kasi kung mababa pinag-aralan mo, or parang mas mataas, kung mababa yung pinag-aralan mo kumpara sa iba, mababa rin yung trabaho or yung income na makukuha mo. Mas mahirapan ka in the future kaysa sa mga merong pinag-aralan tapos nakapagtapos ng college. Oo, kasi kung maghahati ka talaga sa paglalaro na yan, parang wala ka rin matututunan sa mga ACADS. Yan, mga katopi, ang advice lang namin, mga viewers, katopi, na matuto tayong i-manage kung ano yung mga bagay na kailangan nating gawin sa life natin. Kasi it affects our life, kagaya ng napag-usapan kanina. Yan lang mga katopi. Bye! Happy, happy, happy!